magiging topic natin for tonight. Paano ba natin tutulungan yung ating mga teenagers, no? Kung paano magkaroon ng balancing time, no? How to balance their screen time exposure sa paggamit ng kanilang mga gadgets or cellphone. So, guys, we all know naman, no, pag anak natin pag tumuntong na sa edad na mga 13, 14, 15, minsan nga 12 years old, ay binibigyan na natin sila ng pagkakataon, binibigyan na natin sila ng karapatan, no, na makapagmamay-ari na ng kanilang sariling smartphone, no. Of course, ako naman I even advise, no, I even recommend as well na kung tayo ay magbibigay na yung talagang pagmamay-ari na ng ating mga anak ang mga smartphones or any kind of gadgets, iPad man yan or tablets or computer, laptops, no. I would suggest and I may recommend, no, na dapat mga nasa teenage years na siya. Siyempre, mahalaga din yun eh. Ang mga smartphones kasi, no, ang mga smartphones, mga gadgets natin, at these modern times, mahalaga na siya. Halos lahat na ng mga references natin, no, kung tayo gagawa ng mga research and even mga pag-aaral o mga, kung tayo mag-aaral mismo, no, hahanap tayo ng mga solusyon sa ating mga pinag-aaralan ay andun na sa mismo. It's already at the tip of our hands, no. Google, YouTube, no, kahit nga yung mga anak ko ngayon, no, pag math problem, naghahanap sila ng other ways or formula to solve. Andun sa YouTube sila naghahanap, no? Hinahanap nila kung paano i-solve ang isang problem. So, ganun na po yung no, modernong panahon, no? Sa panahon ngayon, ganun na ho talaga, no? We cannot avoid. Kaya lang, of course, with this growing technology that we have today, syempre may mga negative effects din yan. Palagi yan eh, may positive, may negative. So, lahat naman ng bagay sa mundo, wala namang perpekto sa mundong ito. Bilang mga teenagers, dapat matuto na magkaroon nga ng self-policing, no? Self-discipline, ika nga. Paano ba nila balansehin yung kanilang screen time exposure? Kasi, ang effect naman talaga ng mga ginagamit nating gadgets and even technologies and digital technologies, digital applications, is andun siya sa screen time exposure. Ngayong gabi, pag-uusapan natin, 5 tips lang ang bibigay ko. Paano ba natin tutulungan yung mga anak natin on how are they going to balance themselves when it comes to screen time exposure? Okay? So, number 1, pag-usapan natin, proceed tayo. Number 1, tulungan natin sila kung paano sila gumawa ng kanilang mga priorities. Ipaprioritize nila yung mga mahalagang gawain nila. For example, pag-aaral, paglalaro, kasama yung kanilang mga kaibigan, o kaya naman mga gawaing bahay. We need to help them. We need to set rules. Kailangan malinaw yung rules. Ang problema kasi sa atin, when we set rules, hindi natin binibigyan ng pagpapaliwanag. These teenagers have a lot of questions in themselves, no? Kapag tayo nagbibigay ng rules, no, mga patakaran na dapat nilang sundin, actually deep inside their brains and in their heart, they're asking why. Our role as parents, never assume that they already know or they already understand. No, they do not understand these things. Lalo na ang dami mga nangyayari sa kanilang buhay at that stage on their life. Paliwanag natin anong magiging epekto sa buhay, sa mental health, emotional health niya, no? And syempre sa physical, no? Yung kanyang mga responsibilities. Bakit mahalagang i-perform niya? Gawin niya dapat yung kanyang mga responsibilidad. Ipaliwanag natin sa kanya ano ang magiging epekto nito sa kanyang buhay, sa kanyang pagtanda. Lalo na nasa teenage years na siya. Transitioning to adulthood. Sooner or later, magiging adult siya at magiging responsable din niya itong mga bagay na ito. Halimbawa dito, no, pagdating sa rules, no? For example, ang gawin natin, anak, kapag ikaw ay may ginagawa para hindi ka maistorbo, no, baka tutunog-tunog yung mobile phone mo, maistorbo ka, ilagay mo sa do not disturb mode yung cellphone mo, yung smartphone mo. We set rules, we need to be specific. And number 2, when we set rules, we need to agree with our kids. Of course, there will be consequences as well, lalo na kapag medyo grave violation. Alright? Now, consequences pag-uusapan, pag teenagers na guys, wala na yung mga physical, yung mga punishment ha, yung mga physical punishments, wala na yung dapat, yung mga pagpalo, paninigaw, pananapak, yun, mga physical na pananakit. Wag na, tanggalin nyo na yun ha. Tanggal, face the wall, wala na yan, no? Pag ginawa mo yan sa anak mong teenager,
surely 99.9% magiging rebelde yan. Number 2, punta tayo sa number 2 tip. Manatili tayong may kaalaman kung ano ang ginagawa nila online. So, this is a little bit hard and difficult, okay? Kasi dito medyo kailangan ng pagtitiwala. Kailangan magtitiwala yung anak mo sa'yo para ibigay niya sa'yo either password. So, ibig sabihin, you can access his or her cell phone or his or her social media account. And that is very, very difficult. Only a few of parents lang ang alam kung nakakagawa niyan. Yun talagang nasa peak of intimate relationship talaga sila. Maaaring hindi mo naman kailangan talagang ma-access yung kanyang social media account. Like, you don't need to hover around sa anak mo kung paano mo ginagawa niya. Mahalaga dito is to you need to work out sa communication, tapos spending time, and your intimate relationship building. Yung tatlong yan kailangan mong pagtrabahuan. So, instead of criticizing them, no, ito mas makakatulong, huwag kang masyadong criticize sa mga ginagawa nila online. Yung, ano ka ba anak, puro ka na lang social media, puro ka na lang Facebook, puro ka na lang TikTok, wala ka nang gagawa, bla 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 bla. Huwag nang ganon, ha. Medyo umiwas na tayo sa ganon. Medyo dahan-dahanin natin. No? Instead of criticizing them, is that intindihin natin kung ano yung mga pinagagawa nila online. So, medyo dumiskarte tayo. Medyo pagpalabasin natin yung ating pagiging creative. How can we establish a meaningful conversation sa mga anak natin? Like example, anak, alam mo ba yung mga ngayon, mga nagte-trend ngayon ng mga post sa social media? O kaya naman, pag may nakita ka sa social media account mo na, may nagte-trend na ganito. Ay, anak, nakita mo na ba to? Alam mo, nakakatuwa to. Sometimes you just need to create a creative conversation. Wala naman siyang steps. Guys, ito lang mahirap pa. Sa communication kasi, wala naman talagang steps. Wala naman talagang step 1. Itong sasabihin mo, step 2, itong sasabihin mo. Tanggalin natin din yan. We need to come up with a more creative way. Kaya kailangan nga na kilala natin yung anak natin, ano yung mga gusto niya pinapanood, no? Medyo kailangan lang natin talaga maging sensitive, no? Kailangan lang talaga nating maging more observant, no? And I think we can only do that kapag mayroon talaga tayong meaningful conversation. Kapag wala tayong ganong sistema, hindi tayo nakapag-establish ng meaningful conversation, wala tayong na-practice na principle of open communication, mahirap yon. Huwag tayo puro reklamo, huwag tayo puro, hirap, walang mangyayari niyan. But every now and then and every day, you need to explore. You need to be creative. Kasi gano'n naman talagang parenting eh. Punta tayo number 3 tip. Turuan sila kung paano sila yung mga bantang panganib online. Alam nyo, sa online kasi, sa mga online social media, for example, marami po kasing mga bantang panganib, mga dangers. Huwag nating sabihin na social media lang naman yan. Hindi. Anything that has a chat feature, ito tandaan natin anything in the digital world that has a chat feature, that is dangerous. Dapat malaman at matutunan ng mga bata kung ano ba yung mga bantang panganib na nangyayari online. Ang Pilipinas po, alam niyo po, ang Pilipinas, tayo po ang pinakamataas kapag usapin ng online abuse and exploitation. Tayo po ang pinakamataas sa Pilipinas sa buong Asia. Bakit? Tayo po kasi ay masyado tayong babad sa social media. Kasi yun yung entry point. The game itself, the social media itself it's not the problem. Yung mga gumagamit. Kasi nga merong tinatawag ng grooming. Yung grooming kasi yung pag-aakit. Nang-aakit kasi yung mga ibang tawagin natin sila mga predators nga ang tawag sa kanila. Yun yung trabaho nila, yun yung ginagawa nila. Intentional po yun, hindi yung tsamba. Intentional po talaga yun. Kasi nga, negosyo po yun. Kumikita po sila doon. Kapag naakit po yung biktima nila at nakakuha sila ng mga malalaswang mga content galing doon sa kanilang bibiktimahin, yun po ay kanilang pagkakaperahan. Doon po sa tinatawag nilang dark web. Ang 4 na tip, kailangan ma-encourage natin yung mga anak natin, yung self-regulation. Dapat ay selective, no? Kung paano nila pinipili
maging mapili sila sa ano yung kanilang pinapanood, sinusundan na content creator, ang mga subjects or topics na kanilang dapat na pinapaniwalaan doon sa social media. Guys, lahat halos sa social media, huwag agad maniwala sa mga pinopost. Alam naman natin, yung mga anak natin ay dahil sa sobrang ang exposure, kahit ano-ano na lang ang pinapaniwalaan na napopost, no, at nagagawa sa social media. And that poses a big danger sa kanila. So, marami sa mga kabataan natin ang nakaka-feel ng envy in the heart, no? Ay, sana ganun din kami. Because of that, yun, nagkakaroon ng mga mental health problems, nagkakaroon ng anxieties, no, self-esteem. Number 5, yan yung in connection with the communication, you need to assure your teenage child kung na ikaw ay safe space. Safe space ka sa kanya. Ibig sabihin, anytime, kung pwede niyang magbukas ng any topic sa'yo, magbukas siya ng kanyang saloobin sa'yo, ay hindi siya mangangamba. Walang problema yun, hindi siya mangangamba. Kahit problema man yan, katanungan, o mga kailangan niyang mga pagpapaliwanag, assure your teenagers na safe siya na pumunta sa'yo, buksan yung topic na yan at makakapagbigay ka ng iyong insights, ng iyong idea, yung iyong opinion. Hindi mo siya i-criticize, hindi mo siya aawayin, hindi mo siya sisigawan, hindi mo siya pagagalitan. Yun lang naman ang kailangan ng mga teenagers natin para tayo ay makakonect sa kanila.